Magandang araw muli sa inyo mga kapistolero. Ang pag-uusapan natin ngayon ay requested sa atin. Ang request niya, gawa naman daw ako ng video o i-topic naman daw natin ang tungkol sa SHTF. At kung ano-ano daw yung mga guns o firearms na pwede daw gamitin. So naisip ko, o nga no, sige, gawin nga natin ito yung topic tungkol sa SHTF. Pero teka, ano nga ba ibig sabihin ng SHTF? Hmm, Puwede ko bang sabihin dito yon? Baka tayo ma-censor ano? Anyway, ang ibig sabihin daw ng SHTF ayon sa internet, hits the fan. Ayon sa internet, ang ibig sabihin ng SHTF ay isang mapaminsalang sitwasyon na nagreresulta ng kaguluhan at kawalan na ng disiplina. Mga halimbawa ng SHTF, gaya ng mga bagyo, tulad ng nangyari sa Tacloban noong nagbagyong Yolanda. 'Di ba? Nawala na nga ng disiplina yung mga tao doon. Nagkaroon ng mga pagnanakaw, mga lootings. Pwede rin mangyari yon kapag nagkaroon ng mga malalakas na lindol, wildfires at mga tornadoes. Pwede rin mangyari ito kapag nagkaroon ng civil unrest o kaya yung mga riots, mga pandemics, mga lockdowns, at kakulangan ng mga critical supplies gaya ng mga pagkain. Pwede rin mangyaring SHTF kapag nagkaroon na ng gera. Kasali ba yun sa SHTF? Ayoko mangyari yun, ano? Pero kathang-isip lang naman yun. So, hindi na natin masyadong i-detalye ang tungkol sa prepping, ano, o yung preppers sa SHTF. Kung gusto po ninyo ng mga ganoong video, panoorin po ninyo yung mga video ni Jason. Bisita kayo dun sa kanyang YouTube channel na Jose Rizal Adventure. Ilalagay ko po yung link sa baba. Doon marami kayong matututunan tungkol sa prepping o pagiging isang preppers. So 'pag nangyari nga yung ano, yung SHTF, siyempre kailangan handa tayong lahat. Meron kayong pagkain, gamot, yung mga tubig, ganyan 'no. Yung mga pangangailangan niyo, kailangan prepared kayo. Kaya nga yung ibang preppers 'no, nag-iimbak na sila ng mga ano, mga necessities nila para sa pang-araw-araw. At siyempre, kailangan meron kayong solar panel para tuloy-tuloy pa rin yung ano, yung supply ng inyong kuryente. So pag-usapan naman natin ngayon kasi hindi naman yung prepping ano, ang request talaga sa akin, ano yung mga firearm na pwede nating gamitin. So ito, opinion ko lang naman 'to 'no. Kung meron kayong opinion o gusto niyo mag-share ng opinion niyo, paki-comment na lang po. Siyempre para sa akin yung readily available ang mga ammunitions o bala gaya ng 9mm. Dito sa Pilipinas ah, ang topic natin is SHTF kung mangyari dito sa Pilipinas. So, readily available ang ammo gaya ng 9mm, ng 45 caliber, 45 ACP, ah, yung 22 LR. Okay? Tapos yung 5.56, siyempre dito marami naman tayong 5.56 ano, and yung mga 12 gauge na shotgun slugs, yung mga gano'n. Bird shots, back shots, basta 12 gauge na bala para sa shotgun. So ano-ano naman yung mga firearms na pwede nating gamitin. Dito sa Pilipinas siguro ano, marami sa atin mga 1911 owners 'no, mga 1911 pistol, marami tayo dito nun. Susunod siguro, Glock pistols na 9mm or yung Taurus gano'n. Yan yung mga handguns o kaya 38, 38 na revolver, marami dito niyan. Yun yung mga karaniwang mga firearms dito sa bansa natin, 'no. Pagdating naman sa ano, sa mga mahahaba, gaya ng mga shotguns 'no, available naman dito sa atin siguro karamihan dito sa mga households natin o mga gun owners 'no.
available ang shotgun. Importante 'yon, shotgun. Siyempre sa rifle, nandiyan yung mga PCC, 9mm na agad 'yon, readily available ang bala. PCCs and pagdating sa mga rifles na 5.56 saka 7.62. Ayan, gaya ng mga AR. Ngayon 'no, 'di ba nagbibilihan na tayo ng mga ano, ng mga 5.56 rifles. I think, 7.62, comment nga kayo kung available o readily available ba ang 7.62 na bala? Medyo pahirapan ata, 'no? Kaya yung mga merong AK, hindi ko lang alam. Sige, comment kayo kung nahirapan ba kayo o madali bang bumili ng bala nun. So, medyo ano na ang SHTF na topic ano, medyo masalimuot 'yan, eh. Siyempre kanya-kanya tayong pagprepara 'no, pag-prepare. Nasa sa inyo naman 'yung kung anong klaseng preparation ang gagawin ninyo, ah, para sakaling magkaroon ng SHTF ay handa kayo. So, masasabi ko lang naman siguro, kung ano 'yung mga readily available po ninyong mga armas, puwede na 'yun. It's better than nothing, 'di ba? And nga pala, siyempre bukod sa mga armas, kailangan meron din kayong mga bladed weapons. Gaya ng mga ano, mga itak, gano'n, yung mga knife, tactical knife o yung mga axe, mga palakol. Dapat meron din kayong available nun. O siya, maiksi lang naman 'tong video na 'to. Gusto ko naman marinig ang inyong mga opinyon. Kaya comment down below kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa topic natin ngayon. And as always, be a responsible gun owner. And marami pong salamat sa inyo sa pagsubaybay po sa aking Facebook page at YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel, konting lambing lang po. Sana po mag-subscribe po tayo. At sa mga nanonood po sa aking Facebook page na hindi pa nakakapag-follow sa akin, konting lambing ulit, paki-follow naman po. O hanggang sa muling kwentuhan ulit natin ha. O mag-iingat kayo palagi. And to God be the glory.